So, ngayon, using binomial approximation in getting cube root of a number. So, pag sinabi mong cube root of a number, yun yung number raised to 1/3. Kasi ang square root is a number raised to 1/2. So, ginagamit natin yung binomial approximation. So, kung wala tayong calculator, kung ang gagamit lang natin ay ordinary calculator lang, pwede natin gamitin itong binomial approximation. Kung ang gamit natin ay hindi scientific calculator at ordinary calculator lang, ayan, yan yung paano kung wala tayong scientific calculator at ordinary calculator lang. Pwede natin gamitin itong binomial approximation. Basta, kabisado natin yung decimal equivalent ng raised to 1/4, raised to 1/2, raised to 1/6, raised to 1/8, mga ganyan. Pero usually, ang kinukuha lang is hanggang 5th root lang. So, hanggang raised to 1/5 lang. Or, na yung 1/6. So, dapat kabisado nyo yung decimal equivalent nan para hindi kayo mahirapan. So, yun yung nakuha natin. Thankful tayo. Ako, especially on a Sunday, kahapon, 4th root. 4th root yung nakuha natin. Ngayon, cube root naman. So, yun yung maganda. May continuation. So, maganda yan. As a computer science graduate and IT professional, ito yung dapat alam natin. Ito yung kasama sa math skills nating mga komsay. Kasi ang computer deals with these types of numbers. Ako personally, dapat kasama to sa skills ko. Ito yung mga, kung gusto kong matuto, ito yung mga bagay na pinag-aaralan ko na dinadagdag ko sa knowledge ko. Aside from being so technical, ito yung kasama sa counting as a professional, ito yung kasama sa skills ko dapat. Approximation lang naman to. So, lumapit nung tinignan ko sa calculator ng cellphone ko, malapit. So, tama. So, yun yung importante kaysa yung program tayo ng program. Sa languages lang tayo magaling, pero pagdating sa kasi sinasabi nyo, masyado kayong tiwala magaling na kayo sa math Kasi nga, alam natin na ang grades is hindi naman measured kung gaano ka katalino. So, hindi naman ibig sabihin nun na masyado kang confident agad sa sarili mo. Di ba? So, yun lang yung natututunan natin ngayon. Thank you, Lord. At natutunan natin to. So, yun lang po.